Hi Leo, June 2026, ito na po ang inyong reading. Kuha tayo ng ilang guidance, advice, messages para sa inyo. Anong aasahan nyo this month? Anong parating sa inyo? Any guidance? Kamusta kayo Leo? Leo energy, message po, June 2026. Anong kailangan marinig ng mga taong ito? Leo. Any message, advice? Seven of Air. Ten of Air. Okay, may hugot. Sandali Any guidance, Leo? Para sa isang Leo na maaaring makapakinig nito, June 2026. Anong parating sa kanila? Any message? Okay, sandali. Latag muna natin. Isa-isa. Page of Earth, Water, Queen of Water. Mag-add na lang tayo. King of Fire, Seven of Fire. So, may ilang reversal na baraha. It doesn't mean kapag nakabaliktad po ang ilang cards, ay hindi agad okay. Okay? Meron lang po itong kalakip na mensahe. Umangat yung pagiging young. Pages. Umangat yung pagiging malambot nyo ngayon. Malambot. May pagka-low-key ang energy. Yes, private. May mga ganapan kayo o may mga laban. Ito yung mga laban na tanging kayo lang ang nakakaalam. Yes. Pero, I see opportunity rin. Na hopefully, hindi nyo ito napapalagpas or namimiss yung chance na alin. Connection, communication, may mga bago, may mga bagong tao na pwedeng pumasok sa buhay nyo, lalo pa kung pahihintulutan nyo ito. Pero for some kasi parang hindi ready or nagiging aloof yung energy na gustong maging low-key, private, na teka lang dito lang muna ako sa aking comfort zone na okay lang naman. Pero Leo, pinapalanahanan ka ng baraha. Ini-encourage ka to be more open hanggat kaya sa iyong paraan. Okay, ito kasi pwedeng kung saan yun namang maramdaman. Medyo naninimbang ako between highs and lows yung energy. So, very important to listen sa iyong body. Sumasang-ayon ang mga doggies, kaya ipopost lang natin ng bahagya. Ayan, tayo'y nagbabalik. Naway pahintulutan na tayo ng ilang ingay sa paligid. Patawarin po. Medyo maaga pa tayo. Pero Leo energy, umangat naman dito yung inyong pagiging young, childlike, and free. Baka yun yung pinaka-advice, lalo kung meron kayong mga pinagdadaanan. Lahat naman tayo pinagdadaanan. Sabi ko nga, yung ilang laban na tanging kayo lang ang nakakaalam. So maybe a message, no, kailangan yung marinig. Kailangan kong marinig talaga. Well, I have my rising sign in Leo. Why not? Baka message din to kay Moonshag. Note to self. Ayan. Show up, guys. Okay, show up, try to connect, communicate. Maring makatulong, malaking bagay. Lalo po medyo may hugot yung nakikita ko dito. Physical, mental, emotional, especially emotionally, kung meron kayong mga pinagdadaanan. May mga tao akong nakikita to support, to guide. Okay, yung support system na meron ka, hindi ka mag-isa, hindi ka nag-iisa, Leo. Maybe kailangan mong marinig yun. Other messages. Nasabi ko na ba? Kasi nag-post tayo Nasa Gemini season tayo. In every Gemini season, nag-highlight po, activated ng inyong mga 11th house of friendship. Ayun na, baka ito na yun. Social connections nyo, your network. I see na merong ito, pwede naman, no? It could be a party invites, may ilang events, personal man, or connected rin sa work nyo, na kung i-allow nyo lang, okay, paangatin nyo ang inyong pagiging young. Yung inyong mga communication skills, meron kayo niyan. Have fun, enjoy, kasi medyo may pagkaseryoso din yung nakikita ko sa cards nyo. And why not, guys? Why I feel the Seven of Fire,
the Queen of Water, meron kayong pwedeng makilala. If ever, allow nyo to, kahit over the net yung connection. There could be someone na out of the blue ay mag-appear. So, reversal yung energy natin ha. Pwedeng kayo mismo itong makaramdam or siya or kayong dalawa, especially single Leo, meron someone na very interesting, angat this zone sa inyong buhay, and kung i-allow nyo lang ito, maaaring this is something maging malalim. Huwag lang kayong magmamadali. Okay? Along sa ilang barahan mo kasi, medyo sabi ko nga low-key, may pagka-aloof, hindi pa ready, so hindi nyo kailangan magmadali. Of course, dumaan sa proseso. Maaaring itong na-mention ko, your connections, magbigay daan sila kung magiging bukas ka patungo kay the ones, especially if you're single. Kung kayo mga in a relationship na, actually, we have an upcoming full moon, end of May. So, by the time na mapanood mo to, Mayo pa lang po tayo. Nasa Mayo pa lang tayo kasi bago ko matapos ang science. Pero pwede itong mag-apply. Ang full moon, yung effect niyan, it could last before and after naman yan, guys. Weeks, actually. Pero itong full moon nito, it will highlighted your 5th house of romance, love life. Full moon is all about endings, completion, culmination. Hindi nyo kailangan laliman, ano pa man. I see more on the positive side naman ito. Kung baga meron kayong matapos, na if ever meron kayong proyekto, 5th house connected sa inyong mga passion, creative project pa ito. Maring may mga mag-appear dyan na pagbabago or bago opportunity. Kaya siguro parang may pagka-low-key kasi busy rin kayo sa mga kagustuhan nyo, personal yung wants, kahit na sa mga simpleng hobby nyo lang. Ang lawak ni 5th house. So, romance yan. Okay? So, maring meron talagang someone new na parating for single. Pero take it easy ha, kalma. Huwag mamadaliin. Connected din po yan sa inyong mga, if ever meron na kayong children, pages, young, umangat dito. So, maaaring magkaroon kayo ng special connections pagdating sa mga bata. Or yun yung pinaka-advice, more quality time sa mga bata. Yung focus or attention nyo kusang hihilahin sa mga bata. Or in a relationship, married couple, hindi isang medical advisor si Moonchild, pero meron din tayong tendency na nakikita na pwede kayo makabuo this month. Maaaring merong baby blessing or ngayon pa lang ay bubuuin. May ganun ba? Why not? So, kung di pa kayo ready, huwag mamadaliin. I mean, be extra ready. Be extra ready. Be extra careful. Kung di pa ready, astrologically speaking lang naman ha. Oo. Kasi baka may revelation ang mga tito, katotohanan, umaangat yung pagiging young, childlike, very open, go with the flow yung energy rin for some of you. Okay? So, syempre, kailangan handa kayo. Kung ang pagbibaby nga, sabi nga nila, it's a responsibility din. So, parang ang pinakasalita lang dito, yung pinaka-advice sa inyo this month, Leo, be prepared. Okay? Sa mga pwedeng ihain ng universe, stay flexible and adaptable sa mga sitwasyon. Ganon ang energy, guys. May pagka-lucky, yes. I feel for some, no, kung hindi nyo masyadong dama yung mga bagay-bagay, relasyon, buhay, karera, pero umaandar po kayo. Maaaring merong someone na, halimbawa sa inyong career, medyo parang wala naman Moonchild. Parang nalalamig ang mga sitwasyon, walang opportunity. Kasi meron akong ilang glitches, ilang delays din na nakikita. Huwag kayong mag-alala, huwag kayong mainip. Parating na kayo. Gagawa tayo ng topic dyan. Sobrang nag-apply dito. Maybe kailangan kong mabanggit si Jupiter, which is the planet of luck, wealth, abundance, happiness. It will enter your sign, Leo, end of June. Yes.
So, magstay si Jupiter sa inyong sign until next year yan. Gagawa tayo ng topic dyan. So, kung medyo low-key pa ngayon, meron ng someone na nakapupo na sa inyong performance. Yes, maaaring kung kayo yung mga merong nililigawan or merong someone na talaga na parang nilulook up to na kayo, relasyon man or sa posisyon nyo, maaaring naka-hide pa siya ngayon. Okay? Baka siya itong nagpe-prepare. So, reversal yung energy natin every time, guys. Naghahanda na siya paano mapapaangat yung katotohanan. May mga naka-hide pa dito, guys. At itong mga naka-hide na to, marireveal yan in time. Angat yung liwanag, yung awareness din sa inyo na kaya pala ang tagal, ang bagal. Kasi sinusubukan lang ako nito. Or tinitingnan niya ang galing ko kung ito ay sa trabaho. So yung pagsisikap nyo, patuloy yung effort, especially kung nagpunla na kayo guys, Leo, nitong mga unang buwan ng taon, pag-ani po. Meron at meron kayong aanihin in the next coming months. I-claim na natin ito. You are being protected sa aking nakikita. Protection ito sa relasyon or sa inyong posisyon, sa work man, or sa love life. Leo, alam ko may hugot pa. Mensaheng gabay lamang po. Ito yung iwan ng baraha para sa inyo ngayong buwan, June 2026.